Review. Kita ko lang yung vocabularies 1 to 10. At like yung may video ka ba na? Bagal, oh. Not responding. So, ito. Gumawa ko ng panibagong vocabulary natin. Hopefully ay mapapabilis paghahanap ninyo. Paghahanap ng mga words. Pero napansin ko sa vocabularies or sa translation, ang kailangan din natin yung maliban dun sa vocabulary, yung mga declension and conjugations. So, 1 to 10. Ayan na. Lesson 3 tayo nag-umpisa eh. Kabisado na natin ang mga first words. Blepo, ginosko, grapo, didasko, lambano, lego, luo, iko. Lesson 4. Hindi ako maganda, no? So, ipinainiwalay ko ito para kung sa laptop siguro kayo, madali niyong hanapin. Pero kung nasa cellphone, baka mahirap pa rin. Kasi bubuksan nyo ito sa nahiwalay para hanapin nyo yung meaning ng mga words doon sa ating exercises. Lesson 6, 7, 8. Itong mga personal pronouns. Sa conjugations nila, medyo malilito tayo. Napansin ko ito sa exercises eh. Lumalabas sila. Pinahihirapan tayo sa exercise kung hindi tayo familiar dito sa mga personal pronouns at saka yung conjugation niya. At yung mga conjunctions, yan, ginagamit na niya ngayon doon sa exercises. Demonstrative pronoun. Mga demonstrative pronouns dito, tulad ng ikenos, pronoun that, autus, aute, toto, pronoun this, singular. Yan. Lesson 10, ito, lesson 10. Hindi ko na isulat yung, naputol ko yung 10 kasi mas maganda itong medyo large ang letters. Conjunction but, adversative than they. So, ito, tapos ginawa kong hinati ko. Hinati ko kasi di ma-upload kung minsanan lang. Malaki daw yung file. Ito naman ang 10 to 18. Although 17 pa lang yara tayo mamaya. Sinali ko na yung 18. Lesson 11. Medyo malilit ang litra. Crowded, no? O parang binago ko to kanina, kailang hindi ko na i-save na naman. So, lesson 11, 12, medyo malabo kaunti. 12, 13, yan, ganda sana ng ganyan ka-sharp. 14 ito, 14.
Tinanggal ko rin yung 14. Yan, 15. Tapos 16. Ito yung sinasabi ko. Hinati ko. Ayan. Lesson 16. Nakaraan, no? Itong lesson natin. Analambano, I take up. Ebletain, I was thrown. I was cast. Aorist passive o balo. Ito yung aorist passive indicative. At naiiba sila. Naiba ang pagbuo ng aorist passive. Obserbahan natin, ang layo sa balo. Ang root word niya, balo. Ang aorist passive niya, ebletain, ang layo. Ang pinakatanda rito ay eta theta. Lagi siyang nandun eta theta o theta eta, baliktad. Nandun pa rin yung augment na epsilon. Nandun yung beta lambda, ebletain. Halos di mo makita kung saan siya nagaling siya sa balo eh. Layo ng balo. Iginethen. I became aorist passive in form of ginomai. Karon din, ang layo din. Ginomai ay deponent, middle in form, active in meaning. So I became iginethen. Ignostain, I was known. O ginosko. Layo din, ignosten. Ididactain, I was taught. Aorist passive of didasco. Ikeroktain, I was preached. I was proclaimed. Aorist passive of kiruso. Elemptain, I was taken. Aorist passive of lambano. Iporiutain, I went. Aorist passive in form of poriumai. Igertain, I was raised. Aorist passive of igero. Ekostain, I was heard. Aorist passive of akuo. Enectain, I was born. I was brought. Aorist passive of pharaoh. Ectain, I was led. Aorist passive of ago. And then oftain, I was seen. Aorist passive of blepo. May also be regarded as aorist passive of porao. Ang maganda rito, memorize talaga natin or familiarize natin na kapag ganyan na ang makita natin ng mga words, mayroong theta, eta. Yan ang common sa kanila eh. Pansin nyo? Theta, eta. Theta, eta. Theta, eta. Pag nakakita tayo ng ganyan, magduda na tayo. Aorist passive yan. Aorist passive. Well, kung sa tulong ng lexicon, makita mo agad yung word na yan. Pupuntahan mo yung halimbawa, itong igertain. Punta ka sa eta. Hanapin mo yan, sasabihin sa iyo. That is an aorist passive of igero. Sabihin sa iyo. No? And then punta ka sa igero. Anong kahulugan ng igero? I raise up. So, igertain is I was raised. Now again, no, kapag passive aorist, the subject is the receiver of the action. Kaya I was raised. Yung subject ang binuhay na muli.
Pero yung present active niya, egero, ay raise up. Ikaw yung subject ang bumubuhay na muli. Egero ay raise up. So yan ang ating, mayroon pa kaya yata. Ayan, lesson 17. Hanggang 18 nga pala ito. Pinagdugtong ko na. Ayan, 18. So 17, third declension. Meron tayong lesson about third declension. Pero ito, dinugtong ko lang ito as the vocabulary. Hagios. Aon. Adjective meaning holy. Kaya meron tayong hagiolatry. Hagiolatry meaning study of saints. Hoi hagioi. Hagioi, the saints. Aima. Oh, that's a rough breathing. Haima. Hindi mo kita masyado. Kung may rough ba yan? Parang rough, no? Haimatos. May H sound. Hindi. Kasi yung iona, hindi siya rough. Ionos, ho, an age. So, eston iona, that is forever. Eston iona. Parang literally sana yan, into the age, into the age. Pero yun pala, eston iona, meaning forever. Estos ionas, ton ionon. Pag estos ionas, ton ionon, forever and ever. Ang expression niya. Archon, archontos ho, a ruler. Grammatos to, a letter. Grammar, ano? English grammar. Yung, ito nakukuha ng camera ko. Yung, grammatos to, a letter. Elpidos. Pangalan ni Elpidio. Maganda pala ibig sabihin ng Elpidio eh. Elpidos, hey, a hope. Telematos to, a will. Telematos to, a will. Noctos, hey, a night. Kaya yung mga owl, nocturnal, tawag nila, di ba? Nocturnal bird bang tawag. No? Ibig sabihin sa gabi sila nakakakita. Kasi ang noctos pala, ay ibig sabihin ng night. Onomatos to, a name. Pinuma, Pinomatos, yung two consonants P and nu. Pinomatos, to. A spirit, the spirit. No, tricky ito, di ba? Napansin nyo yung anong gender niya, yung kanyang article, to. Meaning neuter in gender. A spirit, the spirit. Pero pag translate nila sa New Testament, hindi siya ginamitan ng it. Kasi kung neuter sana, using the pronoun third person referring to the Holy Spirit, ang accurate sana ay it kasi neuter gender siya. Pero pag binasa nyo ang New Testament, ang personal pronoun na ginamit ay he. But when he, the comforter, will arrive, John 16:13, hindi it he.
Kung bakit, ay sapagkat the Holy Spirit is God and God is masculine. Ayan. Kaya translate nila yung yung pronoun niya as masculine. Yung whole Bible context ang gamit nila doon. Kaya yung iba mayroong unawa, no? Jehovah's Witnesses, ang unawa nila, the Holy Spirit is only a force, not a personality. Ewan ko, dahil siguro sa Greek word niya, neuter gender. Hindi siya masculine. Pero ang daming mga verses na nagsasabing he can do what a person can do. Meron siyang personality. Yan. So, pneuma, pneumatos to, a spirit or the spirit. Rhema, rhematos to, a word. Ito yung another word for the word. Di ba yung logos, John 1:1, meaning word din yun eh. Pero itong rhema, rhematos, is also a Greek word which means a word. At meron akong nabasa na this is the spoken word. Spoken word ng rhema, rhematos. And then sarkos, hey, flesh. Okay. Then suma, sumatos to. O di ba Zuma yung comics character? Si Zuma. Katawan pala ibig sabihin ng suma. Sumatos. Psychosomatic. Psychosomatic, ito ba yung illness related to that has something to do with your mind affecting the body? Parang gano'n, no? Nasa isip pero naapektuhan niya yung katawan. So, ayan. Then, lesson 18, kaunti lang ang vocabulary natin doon. Ay, haros di mabasa. Prosercomai, deponent. I come to, I go to with dative. Yung dep, ibig sabihin ng deponent. Kung maalala ninyo, deponent is, yung ending niya ay middle. Yung ending ng middle ay umay, iitay, umita, isti, untay. Pag sinabi nating middle, the subject does it for himself. Ginagawa niya para sa sarili niya. Yun ang middle. Pero pag deponent, middle ang ending niya, pero ang meaning niya ay active. Yan. Kaya, I come to. Hindi niya sinasabing, I come to myself. Wala yung to myself. It's deponent niya siya. Then on, also on. Being, present participle of imi. For declension. Yung lesson 18, wala pa naman, hindi pa tayo doon. Hanggang lesson 17 lang ang inihanda ko eh. Pero tutungo tayo sa participles, lesson 18. That will be next week. Ang use of participles. Alright, so yan ang vocabularies ng lesson 10, 11 to 18. At let's say the declensions. Mabuti yung declension, one file lang siya. Hindi siya nagpahati. So, sinusubukan kong gawing simple or para madaling matandaan natin. Kaya ginaganito ko, no? Parang nagbabackread tayo. Review nga ito. No? Baka nakalimutan na natin. Mga ilang buwan na rin ba tayo mula nung mag-umpisa. If you remember, we studied the second declension first.
Sabi ng author, mas madali daw kasi. Then, sinunod natin yung first declension at saka ngayon, sa lesson 17, ang third declension. O, yan lang naman eh. Second, first, and third. Maalala natin, second declension has something to do with masculine nouns. Mayroong mga basic endings pero hindi siya magkakatulad lahat. Kasi depende rin yun sa word. First declension are for feminine nouns. Ang third declension, medyo may kahirapan. Kapag declension ang pinag-uusapan natin, sabi ni Wikipedia, it refers to the changes that a noun or pronoun or adjective. Yan ang mga dinideclension natin, no? Noun, pronoun, or adjective. Undergoes to indicate its role in a sentence. So yung declension ng noun or pronoun or adjective, ito siya ang nagsasabi ano yung papel niya sa sentence. Yung noun na yun, no? Siya ba yung subject? Siya ba yung object? Ganon. Siya ba yung sa possessive? Basta yun ang pinag-uusapan natin kung declension ang ating tatalakayin. In many languages, declension involves changing the endings on the noun. Tulad ng Greek, Spanish, ganoon din eh. May nag-Spanish ako noon sa college eh. Parang maalala ko pa, as, abla, ablas, abla. Parang abla. Yan. Parang Greek din. These changeable endings are called case endings. Yun. Case endings. At ito yung 5 cases na malalaman natin depende sa ending ng isang noun, pronoun, or adjective. Maaring siya ay nominative, genitive, dative, accusative, and ablative. Ang nominative, siya yung subject of the sentence. At mayroong ending yan. No? Dadaanan natin yung mga endings. Pag genitive case, expresses possession. Kaya laging sa translation, of. Yung of shows position. Bagamat sa English grammar, hindi lahat ng may of ay position yun eh. Maalala ko, gift of the Holy Spirit. Dalawa ang possible meaning. No? The gift that is given by the Holy Spirit or the gift that is the Holy Spirit Himself. Parang gano'n. Gift of love. Gift of life. Diba, nababasa natin sa sakwan yan eh. Nababasa natin sa Facebook. Thank you, God, for the gift of life. Anong ibig nilang sabihin? Ano yung gift of life? Ang ibig nilang sabihin, life itself, yung buhay, mismo ang pinapasalamatan nila na bigay ng Diyos. Pero pagkakasabi, gift of life. Ayan. So, not necessarily na kapag gumamit ka ng of, ayun ng give ay ka na, possessive. Pero in the cases, ayan, no? Ang dative naman, the case of the indirect object. Mali pang spelling ko ng object. Indirect object, yung question para, no? Sa genitive, yung whose, kanino, kanino ito. Ganun. Possession. Yung dative naman, Tagalog kanino pa rin. Pero sa English, to whom. Kanino mo ibinigay ang regalo. Ganun, no? Parang to whom.
Or for whom. Dalawa yan eh. To whom or for whom. Yung accusative object of the transitive verb, it answers the question, what? What did you receive? I received a gift. So yung gift is in the accusative case. At yung direct address, vocative ay direct address. Yung direct address, yung halimbawa, tinatawag mo siya ba? Yung pangalan niya, babanggitin mo yung pangalan niya, or yung isang bagay, tawagin mo, yun ang vocative. Alright? Ito yung mga endings. Hindi ko pa na-discover. Nakalimutan ko yung na-discover ni Brother Ryan na sinasabi niyang pwedeng magsulat ng Greek. Ito'y gawa ko noon. Yung English yung ginamit kong alphabet. Pero meron akong ginawa pala. Yan. Ay, malabo yan. Ganon din ang sinasabi sa kabila. Ito. Omicron sigma for the nominative, genitive, Omicron epsilon, dative, omega, iota subscript. Kasama yun, yung kudlit na sa ilalim ng omega. Accusative, ang ending niya ay on. Vocative, e. Plural, oi, on, ois, os, oi. For the neuter, second declension, on, on, parehas. A, on, ois, a. For the neuter. Ito yung anthropos. Anthropos, o, on, e, oi, on, ois, os. Declension of autos, this. Ito sa mga exercises natin laging lumalabas kaya kailangan familiar tayo dito. Autos, this, demonstrative pronoun. This at saka that. Yung plural niya, this. Yeah. So, take note of the ending, kung ano yung sa second declension na ending, ganoon din dito. Os, o, on. Plural, oi, on, ois, os. Feminine. Yan, a, s, a, n, I, on, is, as. Neuter, ito rin ang ending niya. O. Tauta, tauton, tautois, tauta. So, pinadala ko ito, ginawa ko ito para mayroon kayong reference. Pwede niyong balikan, no? Kung mahirapan kayo dun sa nakaraang mga notes na, baka ito medyo summarize, mas madali inyong puntahan. Pati yung declension ng agatos or good. Similar sila, no? Ayan, no? Ang ending niya, napansin niyo, parehas. Well, merong maliban sa nominative pala o kaiba. Total. So, ganun din. The article. Tingnan nyo yung ending. Halos parehas. Dito sa autos. Ang ending ng nominative. Autos, auti, toto. Nominative lang yata ang kaibahan nila eh. So yan. Pwede nyo puntahan yan. First declension. 5 pa rin yung cases. No? Yung ending niya, ito yon. Iba na, no? As, an, I, on, is, as, I. Oh. May kaibahan siya, no? Dito, puro alpha eh. For the word
Horas, hey. Pero the word dugsa, hey, meaning glory, ito na. Is a, an, I, on, ice, as, I. May kaibahan siya. Graphe, yung ending niya, graphe. Yung isa kasi, dugsa. Yung isa, hora. Hora, dugsa, graphe. May kaibahan yung kanilang mga ending. He is a, and he, I, on, ice, as, I. Ito yung sa ora. Tapos alitia. Tapos dugsa. Okay, iba yung mga endings nila. No? So, first declension. At ito ay mga feminine as signified by the article hey. Ayan, graphe. Graphis, graphe, graphene, graphai, graphon, graphais, graphas. O naulit. Agatos. Remember na yung mga adjectives, ginagaya nila yung kanilang minumodify na word. Kung yung noun ay masculine o di masculine ending siya. Pero yung kung noun naman ay feminine, gagamit ka rin ng feminine endings. Kung yung noun na dinidescribe ay neuter, o di neuter din ang endings mo. And then dito na sa third declension. New lesson natin ito actually. New lesson. Kaya mayroon tayong lesson 17. At kakaiba nga, o itong kaibahan, no? Declension of elpis, elpidos. Hey. Hey, sa mga tweed ay feminine. Elpis, elpidos, hey. Nok, noktos, hey, a night. Yung elpis, elpidos, hey, hope, kung ibig sabihin niyan. No? Ayan, hope. Nakoveran ng picture. So, nok, noktos, hey, a night. And archon, archontos, who, a ruler. Elpes, hey, tem, ay elpid. Kita nyo mayroong kwan, mamaya, elpis ang word, pero yung stem niya ay elpid. At ang elpid ay makikita mo lamang sa genitive. Kaya dito tayo magbabase sa genitive ayon sa author, hindi doon sa nominative. Kita niyo ang dative niya. Ang naiwan, elpid. So, elpidos, elpidi, elpida. Balik na LP. Plural, elpides, elpidon, elpisi, elpidas. Nakalito. Bakit pagit naging LPC yan? Yung nok or noctos. Again, magbabase tayo sa genitive. Sa genitive tayo kasi yun ang kanyang stem. Ayan, no? Nok, hey, stem, nok with the kappa tau. So, noctos, nocte, nocta. Nok, noctes, nocton, noxi, noctas. Archon, ho, stem archont. Yung archont, nasa genitive na naman. No? Dito tayo magbabase sa genitive. Archontos, archonti, archonta, archon, archontis, archonton, archosi, archontos. So, yan ang declensions. So, second, first, and third. So, let's go to our lesson 17.
Yan na. Vocabularies, new whiteboard. Ito, tama ito. So, New Testament Greek Lesson 17. Yung vocabulary, binasa na natin. Oops. Yan. So, familiarize nyo. Try natin mag-translate sa exercises. Nabasa na natin kanina to eh. At saka yung declension of LPs, nabasa na rin natin. Okay, as I was saying, yung mga case endings ng third declension ay ito, no? Nominative, sigma or none. Tapos genitive, os, iota, alpha. And then vocative niya like, nominative, or none. Sa plural, nominative and vocative are the same. Epsilon, sigma, S, genitive on, dative C, accusative as. These case endings are added to the stem. Stem or root word natin. No? And the stem can be discovered not from the nominative. Sinasabi ko kanina. Yung mga second declension at saka first declension, doon tayo kumukuha sa nominative ng kanyang stem. But in the third declension, it is in the genitive case. Not from the nominative, sabi, as is possible in the first and second declension, but only by the dropping of the os, omicron sigma, of the genitive singular. Thus, the genitive singular must be known before any third declension noun can be declined. So, kailangan alam natin yung kanyang genitive form bago natin ma-decline. Alright, so tulad ng ating sample kanina, it will be observed that both in the accusative singular ending and then the accusative plural ending, the alpha is short. The dative plural, see, with a movable nu may have the movable nu. Ito yung instruction niya lang doon sa third declension. The nominative is formed in various ways, which it will probably most convenient not to try to classify. Even the author, no? Nag-a-advise siya na parang walang specific na rule. At maalala ko, sabi niya, we have to learn Greek language by observation, how the Greeks use their language. At sometimes wala silang sinusunod na rule. Second declension, mayroon. Second, mayroon. Bakit nagbago na naman sa third? How about the vocative? The vocative also is formed differently in different nouns. It is very often like the nominative. Kadalasan parang nominative, pero hindi rin, no? Iba-ibang nouns, iba-iba ang pagkakabuo niya. How about in the dative plural? Dative. Yung it answers the question to whom. In the dative plural, the combination of consonants formed by the sigma iota of the case ending coming after the final consonant of the stem causes various changes, which are in the general the same as those set forth in page or number 156.
na yan. Ito, 218. The gender of third declension nouns, except in the case of certain special classes like the nouns in matos, cannot easily be reduced to rules, and so must be learned for each noun separately. Hindi daw pwedeng sa rules daanin. Kundi, each noun, learn each noun separately. Memorization pa rin. No? Thus, if the student is asked what the word for flesh is, o kung doon sa simple lang na vocabulary natin kanina, one word lang. No? In the third declension, if a student is asked what the word for flesh is, it is quite insufficient for him to say that it is sark. What he must rather say is that it is sark, sarkos, feminine. Daw ang accurate na sagot, no? So, ano ang flesh sa Greek? Sark, sarkos, feminine. Hindi pwedeng one word lang. Without the genitive singular, it would be impossible to determine the stem. Okay, kailangan natin yung genitive singular. And unless the stem is known, of course, the noun cannot be declined. And without knowing the gender, one could not use the word correctly. One could not tell, for example, whether ho sark or hey sark or to sark would be correct. So, familiarization pa rin, memorization of the specific words, how they are declined in the third declension. These two difficulties, coupled with the difficulty of the dative plural, make the third declension more difficult than the first and second. O, yun ang sinasabi natin. No? So, memorize lang. Familiarization lang. O kung magta-translate na tayo, alam natin kung saan siya hahanapin, sa anong page, para maibigay natin yung tama na declension. O, nouns in mu alpha, ma. An important class of nouns in ma with stems ending in mar are declined like onoma. These nouns are all neuter. The declension of onoma, onomatos to a name. Kita nyo yung ano? Ang kahulugan ng word na name. Onoma, onomatos to a name is as follows. For the nominative, accusative, and vocative, onoma. Onomatos, onomati. Nominative, accusative, vocative, plural, onomata, onomaton, onomasi. Since onoma is a neuter noun, it has its accusative and vocative of both numbers like the nominative. Magkakatulad, nominative, accusative, vocative, singular, plural, pare-pareha sila. And then, the declension of other third declension nouns will be found in number 5595 and but can be referred to as they are needed. Nako. So ito na. Parang ano? Hindi sharp yung picture. Baka mas okay pa ito. May hirapan pala kayo. Kasi ngayon nyo lang makita itong mga vocabularies. Hindi ko na maibigay beforehand. So, hindi magagawa.
Pero ito yung number 1, no? Elpida, ok, ikosin, odi to, numa to, hagion. Yung Elpida, mayroon tayo. Elpida. Ano pa? Pinuma agion. Nasa vocabulary natin yan. The Holy Spirit. Hoy hagios. Saan yun? Holy Spirit. Pinuma. Ponomatos 2. For our verb, pwede kayo mag-participate na. Ito na tayo sa exercises. As usual, we look for the verb. So we have ikosin. Ano yan? What do you remember sa verb na yan? From the verb iko. Iko, I have. Ang ending niya ay usi or osin. So balik tayo sa ating declension. Present active indicative. OSE, umin ito, umin iti ose. OSE, umin iti osi. Ayan, osi yan eh. Meron lang siyang movable no. Kaya, ikosin. So kung iko ay I have, ang ikosin ay they have. Third person plural. OSE, umin iti osi. Yan. They have. They have yan. They have. Kaya lang, baka mahirapan tayo. Ano ang ibig sabihin ng ok? Saka ng ude. Yung to, numa, to, agyon, nasa vocabulary natin yan. Pinuma, spirit. Hagyon, mula sa hagios, holy. The Holy Spirit. Tapos sabi ko nga, ina-observe natin na nasa neuter gender, to, numa, to, hagyon. Ang ending niya, no? Babalik tayo sa lesson 12 para makuha natin ang kahulugan ng word niyan, ok at saka hode. Ang Elpida, dito sa ating dictionary, hope. Elpida, elpis, elpidos, hey, hope. Elpis, elpida, that is accusative. Elpida, accusative case. So object siya, no? Object of the sentence. Yung subject natin nandun sa ikosin. So they have. Kailang mayroong ok. So, makaalala ano yung ok. At saka yung audi. OD. Lesson 12. Vocabulary ng lesson 12. Kung na-download nyo na yung ating vocabulary, check nyo ang lesson 12. Nandun yung word na OD. Ayan, OD, conjunction. And not, nor, not even.
Pag dalawang OD, 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 neither, that, nor. So, mayroon tayong OD, nor. Elpida, hope. Literally, they have no hope. They have no hope, nor the Holy Spirit. Yung translation ng number 1. They do not have hope, nor the Holy Spirit. Yan lang. Number 2, dia tain elpida, tain kalain, enig kan, tauta oy matitay to korio. Komplikado na, no? Dia tin elpida, ten kalen, enig kan. Saan yung ating dito? Verb. Enig kan. Kalen, enig kan. Enig kan. Wala sa ating lesson 17 ah. Enig kan. Ayun, inig ka. Inig ka. Lesson 15. I bore, I brought. First ores of Pharaoh. Pharaoh I bear. Layo eh. Inig ka. I bore, I brought. At ito ay nasa third person singular. Yun pala, no? Hindi kayo makapag-participate kasi ngayon nyo lang nakita itong exercises. Hindi ko nagagawa ito. Dapat pinapadala ko na sa inyo. Baka pwede na. Nasa inyo ng vocabularies eh. Meron na kayong summary of the vocabularies. Pwede nyo nang hanapin doon. I-try nyo lang. So, dia. Maalala nyo yung dia? Leia ay number 2. Tama. Number 2, lesson 7. How the word dia is translated. On account. On account. Yan ang nasa lesson 12. Na lesson 7.
7. O, ganun ang gagawin natin eh. Pag hindi mo natin alam yung word na yon, babalik tayo dun sa vocabularies natin, hanapin natin doon yung word ng kanyang meaning. O yan, nakita ko siya sa lesson 7. Dia, preposition with genitive through, with accusative, on account of. On account of. At dahil ginamit siya, dia ten elpida, ang elpida ay elpida, na yun, sa ating declension. Elpida ay accusative, ayun, no? Kaya meaning ng dia, when used with accusative, it means on account of. On account of, ayan, no? So on account of the elpida, the hope, ten kalen. Ten kalen. Kalen. That is from the word kalos. Ganun kahirap. Hanapin ko na naman. Saan galing yung kalen? Ten kalen. Oh, that is kalos. Meaning adjective. Punta ka sa adjective. Alala ko, it means good. Good, good. Alos, agatos. Ito, kalos. Oh. Hey, on. Adjective, good, beautiful. Kalos, hey, on. So, pwedeng on account of the good hope. Kung ililiteral mo yan, mahirap. On account of the hope, the good hope. Inigkan. He bore. He bore. Kaya lang, dali. Merong tukorio. Tukorio. Yun pala yung ating tukorio. Tukorio. Hoy matitay. Hoy matitay ang subject natin. Hoy matitay. Third person. Ay. Oy. Plural. Hoy matitay. The disciple of the Lord. Tukorio. On account of the good hope, the disciple of the Lord bore this tauta. Yung tauta na naman. Hanapin na naman ang kahulugan nun. Babalik ka sa tauta. Nasa page 52, lesson 9. Lesson 9. Ayan. Tauta. Literally, this plural, these things, pwede siyang i-translate na these things. So, on account of the good hope, the disciples of the Lord bore these things. O, yan ang final natin.
Try pa natin number 3. Baka komplikado ito. Mas madali na yung number 3. Tauta, estenta, remata, to, agio, nomatus. O, yung tauta, tuturo ko na sa iyo paano maghanap ng translation. O, yung tauta, ayun, lesson 9 ulit. Andiyan ang word na tauta eh. Paano nila, it's from the word, it's the demonstrative pronoun. Auto, autis, toto, pronoun this. This. So hanapin mo. Lesson 9, nasa inyong vocabulary na yan. This is tauta isten, that is plural. Plural. Ta, rimata, rima, the word. Another word for the word, tarimata. To hagio, hagios, holy. Numa, spirit. Numatus. Lang yan. Number 3 lang, no? These are the words of the Holy Spirit. Yan lang translation niya. These are the words of the Holy Spirit. Number 4. Igrafe, ta, onomata. Homon, hopo, to, tio, into biblio, tes, zoes. Alam nyo, igrafe. Grafe. Nasa ko natin kanina, grama. Ay, iba ito. Grama is noun. Igrafe. Grafo. So, hanapin na naman natin. Tagramata. Igrafe. Ta, onomata. Homon, hopo, totiyo. Komplikado na yan. Pero igrafe ang verb natin. Igrafe. Igrafe. Based on the endings. Igrafe. Aorist passive indicative. Aorist passive indicative. Igrafe. Wala siya sa dictionary, no? Sa vocabulary. Pero ang ending niya ay katulad ng elote. He was loosed. So, igrafe. Egeton, igero, ekton. Telepon. Igrafe. Kung makita, wala dito sa lesson 15. Pero I'm sure galingan sa word na grafo. Right?
I write. So with the augment, epsilon, tapos yung ending niya, graphite. So, were written. Were written. So, number 4. To onomato, homon. The name of you. Onomato. Diba? Onomato. Onomatos to a name. Ayan, sa vocabulary natin. Onomatos to a name. Then, homon. Homon is nasa page 46. Page 46. Personal pronoun. Page 46. Pero kung familiar tayo sana dyan sa mga personal pronouns at demonstrative pronouns, natin mahirapan. No? Pero as beginners, yun ang ginagawa natin. Hinahanap natin from the vocabularies yung mga words na yan. At nakita ko nga dito, personal pronouns, common, meaning of you. Yan ang literal na kahulugan niya, of you. So, meaning your. Sa smooth English, your. O, graphe ta onoma ta common, of you. Igrafa, the name, ta, onomata, o momon, the name of you. Literal, no? The name of you. Or smooth English, your name. Your name, igrafe were written by the God. By God. Into biblio. In the book. Thesos of life. O, ganun lang. Pwede isulat yan, no? The name, your name, hindi, plural, your names were written by God or by the God in the book of life. And then number 5, last, hanggang 5 lang tayo. Nangamuti tayo dito. Nakakalimutan kong bigay sa inyo yung exercises eh. Makasubukan natin ngayon kasi nasa inyo na yung mga dictionaries. So gumawa na ako ng vocabulary ninyo. Pwede nyo nang hanapin doon. Wala kayong aklat kasi kaya mahirap eh. Ganon pa rin. Katulad nito, humon, wala sa vocabulary yan eh. Ang mayroon sa vocabulary, yung personal pronoun niya. Yung personal pronoun, autos, hey, ego, imi. Ganon, no? 5. To logo, to korio, esusen, hemas, hotios. Dali ito. Saan yung ating verb? To logo, to korio. Hotios. Nandun yun. Try mo yung noun natin nandun sa dulo eh. Yung nominative case. Hotios. That's the noun in the nominative case. Saan yung verb? Isusen is the verb. Soso meaning save, salve,
Sa ating vocabulary kanina. Suso. Isuso. Ano ba yun? Check ko lang. Vocabulary natin kanina. Ano yun? Soma, suso. Elpis na Nok, Romanoma, Rima, Sark, Soma, Somatos. Nandaanan ko rin na yun Aimatos, Ainos, Arcon. Wala. Soma. Isosen. So. Alam mo, nabasa ko nila yun Sa dictionary natin. O vocabulary natin. O next time, padala ko sa inyo para turong-turong tayo. Padala ko yung exercises. Kailang sabi ni Brother June, takot na raw yung iba mag-translate. Try lang. Sosas. Ito pala. Sosese, sumin, sotisan. Sase, samin, satisan. Plus the augment, the augment epsilon. Ayun. Hotios, the god. The God saved. God saved. Himas. Us. Page 46. Himas. Ayan, no? Accusative of ego. So the God saved us to logo by the word of the Lord. God saved us, past tense, by the word of the Lord. Okay. Comment na. Questions. At pasado 9 o'clock na pala. Late naman tayo nag-umpisa sino natira dyan? Oh, maraming absent. Hi, Sister Tessie. Ay, sumabol. We are speaking Greek, Sister Tessie. Speaking Greek. Trying hard.
Okay, as we go on, naghahanap ako ng mga paraan na mapabilis ang ating pag-aaral, mapadali. Considering na first time natin mag-aral ito at online pa. So, ating mga limitations. No? Hopefully, sabi ko nga, maaari hindi tayo maging scholar dito, pero alam natin paano mag-research ng Greek word. Questions? Yung paghahanap ng mga words, karambola. Oo. Pero yun ang technique. Analyze familiar na lang. Oo. Kaya ulit-ulit nyo lang yung vocabulary. Ulit-ulit ang vocabulary. Ma-familiarize ninyo. Tapos yung ending, declension, kukulaan nyo na. Ito yung ending niya eh. Ito yung verb. Ito yung noun. Kapag verb, edi hanapin mo yung anong ending niya. Mamimili lang naman tayo ron, pero marami-rami na yun eh. Mula sa present hanggang oras na tayo eh. So marami na yung pagpipilian natin. Pag noun naman, declension. Anong ending niya? Kukulaan mo rin yung root word niya. Hahanapin mo dun sa mga vocabularies yung word na yon. Remata. Sa kaya ano kayang root word niya? Anong rema. Rema. Kasi familiar ka sa vocabulary. Rema. Doon yun. Bakit remata? Kasi ending yan, declension yan eh. So, punta ka naman sa ending ng rema ng declension, ng third declension. So, di malalaman mo anong case niya. Remata, parang iltida, o di accusative siya. Accusative. Ganun. Naging komplikado lang siya kasi supposed to be lahat ng lessons 1 to 16 na na-apply na po. Na-apply na, oo. Ay kung hindi nakalimutan na natin yung nandun sa lesson 7, lesson 8. Babalik tayo doon ngayon. Nandun yung word na humon. Kasi ano yung humon na yan? Pero ito nga ang tulong ng lexicon. Kung wala kayong kopya nito, ang vocabularies natin, yung humon, pwede mong hanapin sa lexicon yan. At sasabihin sa'yo, humon is accusative plural of ego. Ayan. Ego is I. Pero nandun yun sa lesson, lesson 8 ba yun? Hindi nyo lang magawa yung pamamaraan ko kasi wala kayong hawak na libro. Kasi kayo natin. O late na ba? Pwede pa. Okay, hanggang dyan tayo mga classmates. Let it sink in. God. Number 5, the God saved us by the word of the Lord. Oo. Susulat mo, no? Oo. Tapos, review lang, review. The word of the Lord. Yan ang pan eh. By the word of the Lord. By.
dative. By the word of the Lord. Isusen. Suso. Save. I save. Mayroong augment na epsilon. So, orist yan. Orist. Tapos, sasase. Third person. Singular. Gumamit lang siya ng movable no. Himas. Ho. Theos. Okay, try ko na kuan. Yung next na exercise natin, kahit 1 to 5 lang, padala ko sa inyo. Baka subukan nyo rin para matulungan nyo ako sa exercises. Yung iba madali lang naman, iba mahirap. Paano yan? Mag-off ah. Encho. Ba't di pa bumabalik sa kuan? Di pa bumabalik sa Zoom. Nagluloko itong kuan ko. Laptop. So, nasaan na Parang kayo? yung Zoom talaga, Brad. Zoom? Sa akin yung sa cellphone ko, parang nagloloko yung Zoom eh. Ipapalit-palit yung mga mukha na nag-i-stack. Oo nga. Ayan, ayan. Nakabalik na. Nakabalik na. Full screen. Bagal pa niya. Stop na recording.